Hello, kamusta? At welcome ulit sa aking channel. Have you ever noticed na minsan, kung sino pa yung mga pinaka-tahimik, sila pa yung may pinaka-solid na buhay? Can you imagine that? Yung tipong hindi maingay sa social media, hindi pa-post ng pa-post, hindi nagyayabang, hindi nag-iingay tungkol sa grind. Pero kung titingnan mo ng mabuti, sila yung may totoong direksyon, may konting misteryo, may lakas ng loob na hindi kailangang ipagyabang. Parang may sariling mundo, parang may sariling inner fire. What if I told you, hindi aksidente yon? Kasi may isang sikreto na madalas hindi napapansin ng marami. May kapangyarihan ang katahimikan. Hindi siya passive, hindi siya kawalan ng boses, hindi siya pagtago dahil mahina ka. Tahimik ka, dahil disiplinado ka, dahil pinipili mong hindi sayangin ang enerhiya mo sa ingay ng mundo. At dahil may mga bagay sa buhay na mas lalong lumalago kapag hindi mo muna binubunyag sa lahat. And that's the heart of our topic today. Kung napapansin mo habang tumatanda ka, mas nagiging malinaw na hindi lahat ng bagay dapat inuungkat, hindi lahat ng plano dapat sinasabi, at hindi lahat ng laban dapat inuulat. Kasi minsan, hindi naman talaga yung challenge ang nagpapabagsak sa'yo, kundi yung dami ng taong nakikialam, nagkokomento, humihila o kumukontra sa ginagawa mo. Kaya ngayon, gusto kong kausapin ka bilang isang kaibigan, bilang isang kapwa mandirigma sa buhay, tungkol sa 8 bagay na dapat mong pinapanatiling tahimik, hindi dahil itinatago mo ang sarili mo, pero dahil pinoprotektahan mo ang paglago mo. At ang unang bagay na yon, yung pinaka-obvious pero pinaka-madalas pa ring nalalabag, ay yung mga plano mo sa buhay. Alam mo yung feeling na super excited ka sa isang idea, tapos ikinuwento mo sa tropa, sa pinsan, sa katrabaho, tapos biglang may magsasabi ng, "Sigurado ka ba dyan? Mukhang mahirap yata. Ay, ginawa na yan ni ganito. Baka hindi para sa'yo." And just like that, nawala yung apoy. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang mga opinyon ng iba, kahit gaano kaliit, may bigat. At minsan, yung doubt nila, unti-unti mong nagiging doubt. Kaya maraming goals ang namamatay hindi sa hirap kundi sa ingay. May mga plano sa buhay na mas dapat mong alagaan ng tahimik, parang binhi. Hindi mo pwedeng hilahin agad sa lupa para lang ipakitang may progress ka. Kasi kapag ginawa mo yon, mamamatay siya bago pa man tumubo. Kailangan niya ng konting mystery, konting lihim, konting katahimikan. Hindi para maging madrama, kundi para maging matatag bago siya ilabas sa mundo. At eto pa, minsan kapag sinabi mo agad yung plano mo, para bang nakaka-experience ka ng mini success kahit wala ka pang nagagawa. Parang may dopamine na, "Uy, sinabi ko na," parang achievement na. Pero wala ka pang inumpisahan. Kaya mas lalo kang nawawalan ng gana, tahimik na trabaho, tahimik na proseso, tahimik na pagdisiplina. Yan ang nagpapatibay sa'yo. Let the results speak later, hindi sa ngayon. At kung may isa pang bagay na dapat mong bantayan ng tahimik, ito yung mga tao sa paligid mo. Have you ever wondered bakit mas lumalago ka kapag kasama mo yung mga taong hindi maingay, hindi mapanghusga, at hindi epal sa buhay mo? Yung mga taong hindi nagmamadaling alamin ang bawat detalye ng ginagawa mo. Yung tahimik na support system na hindi kailangan ng drama o papuri. Kapag kasama mo sila, hindi ka drained, hindi ka pressured, hindi ka napipilitan maging iba. On the other hand, siguro napansin mo na rin na may mga tao na kapag nalaman ang plans mo, parang biglang humihina ang energy mo. Hindi nila kailangan magsalita ng masama. Minsan isang tingin lang, isang comment lang, isang joke lang, parang nawala yung gana mo. Hindi naman nila sinasadya minsan, pero hindi rin ibig sabihin na beneficial sila sa'yo. Kaya mahalaga ang tahimik na pag-iingat sa kung sino ang nilalapit mo sa buhay mo. Hindi lahat ng tao karapat-dapat sa mga detalye ng journey mo. May mga kaibigan para sa saya, may kaibigan para sa kwentuhan, at may kaibigan para sa tunay na paglago. Pero hindi lahat deserving malaman ang pinaka-importanting parte ng pagkatao mo. Ang iyong environment ay parang lupa kung saan nakatanim ang pagkatao mo. Kung toxic, kahit gaano ka kagaling,
mabubulok ka. Kung healthy at tahimik, kahit kaunti lang ang nakakaalam ng ginagawa mo, mas lalong lalakas ang ugat mo, mas lalong tatatag ang focus mo, mas lalong titibay ang loob mo. At dahil napag-usapan na natin ang plans at relationships, may isa pang parte ng buhay mo na dapat hindi mo basta pinapakita. Iyong pera, iyong mga possessions, iyong financial successes. Nakakatawa ito kasi karamihan ng tao, kapag nagkaroon ng konting pera, konting sweldo, konting bago, post agad, flex agad. Pero kung napapansin mo yung mga tunay na successful, mas madalas sila tahimik pagdating sa ganyan. Hindi dahil kuripot sila, hindi dahil mapagpanggap sila, kundi dahil alam nila na ang pera, kapag pinagyayabang mo, nagiging magnet ng inggit, expectation, at opportunists. Kapag sobrang dami ng mata na nakatingin sa wallet mo, mas humihirap gumalaw. Mas lumalaki ang pressure. Mas lumalapit yung mga tao hindi dahil sa ugali mo, kundi dahil sa meron ka. Money is meant to be managed, not displayed. It's a tool, not a trophy. At kapag tahimik ka tungkol dito, mas malaya kang mag-strategize, mas malaya kang mag-ipon, mas malaya kang mag-invest, mas malaya kang mag-focus sa tunay na goal mo. At dito mo makikita yung essence ng katahimikan. Hindi lang siya simpleng pag-iiwas sa ingay. Siya yung pagpili kung saan dapat ilagay ang lakas mo. Kasi minsan, ang lakas mo nalalagas hindi dahil sa problema mo, kundi sa dami ng taong hindi dapat nakikialam. Tahimik na pagplano, tahimik na pagpili ng tao, tahimik na paghandle ng pera. Tatlong bagay na magpapatibay ng karakter mo bago ka pa makita ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang aspeto na madalas hindi napapansin, pero sobrang critical sa tunay na paglago. Yung mga problema at hardships. Alam mo yung tipong bigla kang nadapa sa buhay. May mga setbacks, may mga sakit sa loob o sa labas, may mga tao na hindi mo maintindihan, at parang gusto mo na lang i-share sa lahat para ma-release. Natural yan. Lahat tayo, tao lang. Pero dito pumapasok ang isang lihim na principle. Kapag hinaharap mo ang problema ng tahimik, mas tumitibay ka. Mas lumalalim ang pagkakaintindi mo sa sarili mo. Minsan kasi, kapag sinasabi mo agad ang problema mo, may epekto yon sa enerhiya mo. May tendency ang ibang tao na humusga, magbigay ng unsolicited advice, o minsan kahit makriticize ka. At yung simpleng pagbabahagi, minsan nagiging distraction sa tunay na solution. Pero kapag pinili mong harapin ng tahimik, parang personal training yan ng loob mo. Ang sakit, ang struggle, ang failure. Nagiging teacher. At hindi lang teacher, nagiging forge kung saan hinuhubog ang karakter mo. Kahit walang nakakaalam, kahit walang pumapansin, lumalakas ka. Ang tunay na resilience, lumalago sa katahimikan, sa tahimik na proseso ng pagbangon. Kasunod nito, may isa pang bagay na dapat pinoprotektahan sa katahimikan. Ang mga tagumpay at accomplishments mo. Nakakatuwa kasi minsan, kapag may nagawa ka na, gusto mo agad i-post, ipakita, i-celebrate publicly. But here's the thing, mas matatag ang tagumpay kapag hindi mo siya ino-obvious sa lahat. Bakit? Kasi kapag pinapakita mo agad, kasama na rin yung inggit, along with expectations at pressures. Kapag tahimik ka tungkol sa achievements mo, mas nagiging real at mas sustainable yung success mo. Mas nagiging personal victory mo, hindi social media validation. Mas lalalim yung pride mo, kasi alam mo na ginawa mo kahit walang nakatingin, kahit walang pumupuri. Yung accomplishment mo, para sa'yo lang muna. At kapag dumating yung panahon, kapag handa na, ipapakita mo na, at mas lalakas ang impact. At kasunod ng tagumpay, hindi pwedeng hindi pag-usapan yung mga pangarap at ambitions mo. Dreams, goals, aspirations, lahat yan, sensitive na bahagi ng pagkatao mo. At alam mo yung nakakatawa? Kapag sobrang ingay sa iba tungkol sa pangarap mo, minsan parang nababawasan ang focus mo. Parang nagiging target yung ambition mo. May mga tao na hindi marunong sumuporta. May mga tao na hindi naniniwala. At minsan, kahit hindi nila sinasadya, nadidistract ka nila. Kaya kung gusto mong ma-achieve yung goals mo ng mas tahimik at mas efektibo, bantayan mo muna kung sino ang nakakaalam at paano mo ipinapakita.
Hayaan mo munang lumago sa background, sa tahimik na commitment mo, bago mo ipakita sa mundo. Parang lihim na bakal, binibighani ng apoy bago maging espada. At habang nasa focus tayo sa inner development, hindi rin pwedeng palampasin ang health at well-being. Maraming tao, kapag may routine sa gym, may diet plan, may meditation, gusto agad i-share. Pero totoo, kapag public ang lahat, kadalasan, may judgment, may distraction, may comparison. Yung consistency, minsan nawawala. Kaya minsan ang pinakamatalino, successful at disciplined na tao, tahimik lang sa health journey nila. Pinapangalagaan nila ang sarili nila, walang ingay, walang validation na hinihintay. Silent discipline, silent care. At sa huli, ang body and mind mo, yung tunay na investment mo, ang lalakas ng mas matagal at mas sustainable. Finally, pagdating sa failures and setbacks, alam mo ba, may isa pang lihim? Hindi mo kailangang ipakita sa lahat kung gaano ka nadapa, kung gaano ka napahiya, o gaano kasakit ang experience. Silent acceptance, quiet reflection. Yan ang nagiging foundation ng growth mo. Kasi kapag tahimik mong hinaharap ang failures, hindi mo lang natututunan kung paano bumangon, kundi natututo ka ring gumawa ng mas mahusay sa susunod. Yung failures mo, parang mortar sa building ng character mo. Hindi mo kailangan ng audience para masabi na natuto ka. Alam mo sa sarili mo, at sapat na yon para magpatuloy. Alam mo yung sense ng empowerment na dumarating kapag unti-unti mong nakikita ang progress mo nang hindi masyadong nakadepende sa opinyon ng iba. Yun ang essence ng silent strength. Tahimik ka, pero steady. Tahimik ka, pero focused. Tahimik ka, pero unstoppable. At dito makikita yung malaking difference. Hindi sa dami ng tao na nakakaalam, kundi sa consistency at determinasyon mo. Kaya kung naisip mo ngayon, paano kung masyado akong nag-iisa? Don't worry. Ang katahimikan ay hindi loneliness. Ang katahimikan ay strategy. Ang katahimikan ay power. At habang may ibang tao na noisy, dramatic, at distracted, ikaw, tahimik ka lang pero nagtatrabaho. Tahimik ka lang pero nag-i-invest sa sarili mo. Tahimik ka lang pero lumalakas ka. Ngayon, pag-usapan natin ang huling bahagi, yung essence ng lahat ng nabanggit, yung silent success at inner mastery. Kasi sa huli, kahit gaano mo pinoprotektahan ang plano mo, ang relasyon mo sa tao, ang pera mo, ang pangarap at failures mo, kung hindi mo ma-mastery ang sarili mo, walang saysay ang lahat. Think about this. May kilala ka ba na parang unstoppable? Hindi masyadong nagsasalita, pero bawat kilos nila purposeful? Hindi sila busy sa pagpapakita, busy sila sa paggawa. Kapag tiningnan mo, parang lahat ng ginagawa nila may sense ng flow. Walang desperasyon, walang drama, walang over-explaining. Yan ang tinatawag na mastery ng sarili. At alam mo ba kung paano nila narating yan? Tahimik lang sila, silent discipline. Pinipili nila kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. Pinipili nila kung sino ang nakakaalam ng kanilang struggles at victories. Ang funny thing, karamihan ng tao naghahanap ng shortcut sa success. Pero ang tunay na shortcut, hindi sa ingay, hindi sa exposure, hindi sa attention. Ang shortcut, tahimik na pagtrabaho sa sarili, tahimik na commitment, tahimik na resilience. Let me give you isang halimbawa. Isipin mo yung isang atleta, isang artist, o kahit entrepreneur. Kung palaging ipapakita ang bawat training, bawat rehearsal, bawat brainstorming session, baka mapagod ang tao sa paligid, baka ma-pressure, baka mawala ng magic yung growth. Pero kapag silent, may momentum na bumubuo sa background at pagdating ng oras, explosion ng success ang mangyayari. Wala sa ingay ang power, nasa consistency at focus. At dito pumapasok yung isa pang lihim. Failures are not shameful kapag silent mong hinarap. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat kung bakit ka nadapa. Hindi mo kailangan ng audience para magpakatatag. Yung silent reflection sa mistakes, yung private strategizing kung paano bumangon, iyan ang nagpapatibay sa iyo ng higit pa sa kahit anong public recognition. Kasi kapag tahimik ka sa failure, parang tinuturuan mo sarili mo ng self-trust. Alam mo na kahit walang ibang naniniwala, may kakayahan kang bumangon. Pagdating sa health, tahimik na pangangalaga sa katawan at isip, silent nurturing ng dreams, silent handling ng finances, silent facing of hardships. Lahat yan nagbubuo ng holistic strength
na hindi maikukumpara sa kahit anong ingay sa labas. Parang secret formula pero hindi magic. Discipline lang, consistency lang, commitment sa sarili lang. Gusto kong i-challenge ka ngayon. Imagine mo sarili mo sa 5 taon. Kung pipiliin mong ibahagi ang bawat plano, bawat struggle, bawat achievement sa mundo. Sa tingin mo, gaano kalakas ang impact mo? O kung pipiliin mong protektahan ang energy mo, i-guard ang sarili mo, i-practice ang silent discipline. Paano magbabago ang trajectory mo? Parang simple lang ang choice, pero sobrang malalim ang epekto. At hindi lang yan, yung katahimikan mo, kapag pinili mo ng maayos, nagiging shield din. Shield sa distractions, shield sa toxic na opinion, shield sa pressure na walang saysay, shield sa inggit at opportunism. Habang tahimik ka, mas focus ka sa kung saan ka pupunta, hindi sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. At sa puntong iyon, unti-unti mong makikita ang tunay na lakas, hindi sa dami ng followers, hindi sa dami ng praise, hindi sa dami ng achievements na nakikita ng iba, kundi sa mastery mo sa sarili mo, sa inner peace mo, at sa consistency mo sa growth. Kaya kapag susunod na may tatanong sa'yo, bakit hindi mo sinasabi ang ginagawa mo? Smile ka lang. Kasi alam mo ang lihim, may power sa katahimikan, may focus sa katahimikan, may growth sa katahimikan. At kapag dumating ang panahon, hindi na kailangan magsalita. Yung resulta, sasabihin lahat. Sa huli, gusto kong iwan sa'yo ang isang thought, tahimik ka, pero hindi ka passive. Tahimik ka, pero hindi ka mahina. Tahimik ka, pero unstoppable. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ang katahimikan ay pagpili kung saan ilalagay ang energy mo. Ang katahimikan ay self-mastery. At bawat tahimik na hakbang, bawat tahimik na commitment, bawat tahimik na reflection, nagbubuo ng momentum na walang makakapigil sa'yo. Kaya simula ngayon, bantayan mo ang buhay mo. Piliin mo kung sino ang makakaalam. Protektahan mo ang pangarap mo. Pangasiwaan mo ang pera mo ng maayos, pero tahimik. Harapin mo ang problema ng may dignidad kahit walang nakatingin. Alagaan mo ang katawan at isip mo sa katahimikan. At ipaalam sa mundo ang tagumpay mo kapag handa ka na. Walang drama, walang ingay, pure, steady, at dignified. At tandaan, bawat setback, bawat challenge, bawat lonely moment, hindi waste ng oras. Ito ang training ground mo. Ito ang forge ng karakter mo. Ito ang foundation ng silent strength na dadalhin mo sa bawat laban sa buhay. Ang katahimikan mo, sa katunayan, ang pinakamalakas mong kaalyado. Kaya comment ka na sa baba kung ready ka nang i-practice ang silent discipline sa sarili mong buhay. Ano sa tingin mo ang pinakamahirap panatilihin sa tahimik? Yung plano, yung dreams, o yung achievements mo? Gusto kong marinig sa'yo. At habang ginagawa mo yan, isipin mo rin, bawat hakbang na tahimik, bawat progress na walang ingay, nagdadala sa'yo sa mas mataas na level ng growth at freedom na hindi kayang abutin ng ingay ng mundo. Remember, ang tunay na power hindi sa boses mo, kundi sa mastery mo sa sarili mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina, focus, at inner strength. Panatilihin mo itong lihim at hayaang ang resulta ang magsalita. Keep going, keep building, keep mastering. Dahil sa dulo ng lahat, yung tahimik na mandirigma, siya ang pinaka-unstoppable.